Nandito ko para alagaan si Lola Ana. Mabuti na yung malinaw, Sandra. Kasing linaw ng kasulatang nagsasabi na ako ang asawa ni Chico. Sa mata ng mga tao, sa mata ng Diyos. At kung sino man ang matatangkang sirain yun, handa ko rin sirain. Ikaw nang bahalang magtago niya na lahat itago mo mabuti. Pero pag tayong dalawa na lang, eh baka mabuking tayo ni Sandra at saka ng mga apo mo. Una kong puputulin ang koneksyon ng Sandra na yan sa matanda. At hindi ako naniniwala sa dying wish ni Lola na mapatira ang dalawang mag-ina dito. Sigurado ako may plano yun. At yun ang aalamin ko. Ay di very effective nga, hindi ba? Lumalabas na ang tunay na kulay niyan si Lynette. Ano pa kaya ang kulay na madidiscover natin sa kanya? Ang sabi niya, mamamatay na siya. Malakas pa sa kalabaw. Gusto ko sanang malaman kung ano yung totoong kondisyon niya eh. Kung talaga bang mamamatay na siya. Ano? Maaasahan ka ba tulong mo? Depende. Depende. Simple lang naman yung gagawin mo eh. Sisilipin mo lang yung records niya. Ba, Lynette, doktor ako, hindi ako investigador. At saka lahat ng serbisyo ko, binabayaran. Tingnan mo to. Eh di lumabas din ang totoo. Mukha kang pera. Boy, natural. Sige, 50 mil. 50 mil? Nahihibang ka na ba? Siguro natalo ka na naman sa sugal, no? Wala ka nang pakialam kung panalo ako o talo ako. Ano ba, babayaran mo ba ako o hindi? Eh, paano kung di ako pumayag? Pagka ganitong mga panahon ngayon, marami akong pwedeng lapitan. Pwede akong lumapit kay Jacob. At malamang, mas malaki may bibigay niya sa akin dahil sa impormasyong may bibigay ko sa kanya. Isip-isip ka. Mukhang pagkatapos mo sa mga ina, sa mga bata ka naman nagkakaproblema. Nakarating sa akin yung nangyari kanina eh. Are you okay? Yeah, I'm okay. Kaya ko naman pagpasensyahan yung mga yun. Mga bata lang naman yung mga yun. You need to go out paminsan-minsan. Gusto mo tonight? Inuman tayo. Next time, kailangan ko rin umuwi ng bahay. Nag-aalala pa rin ako kay Lola eh. Sa kanya ka ba nag-aalala o dun sa nurse? I'm sorry. Maling hirit. But if you just need to go out and unwind, just, look for me. You know where to find me. Hindi na kita istorbo yan. Okay. Saan pa ba masakit? Dito? Dito. Ikaw naman kasi, papakasubsob ka na nga sa pagtatrabaho mo, hindi ka pa kumakain sa oras. Nagpapagutom ka pa. Ang dami kasing mga kliyente. Tsaka mga papel sa dapat i-review. Isa pa, pakinamdam ko. Hindi ko na kayang kumain nang hindi kita kasabay. Corny mo. Teka, bakit ka nagpapakasweet? Siguro may ginawa kang kasalanan, no? Anong ginawa mong kasalanan, ha? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Siyempre, wala akong kasalanan gagawin. Hindi na nga makapaghintay na ikasal tayo. Isa pa, hindi na ako makapaghintay na tawagin ka mismo, Daniel. Jacob, sana palagi tayong ganito kasaya, no? Sandra, hindi ko may papangako. Kasi sa tingin ko, higit pa dito ang kasiyahan ng pagsasama natin. Higit pa.
Jacob, may problema ba? Bakit ka umiiwas sa akin? Asawa pa rin naman ako, di ba? Wala. Hindi lang ako sanay. Baka naman kailangan mo ng masanay. I'm sorry, Lynette. Mukhang hindi talaga ako masasanay. Excuse me. Teka! Itong cellphone ko! Hello, Mami? Kalila, anong ginagawa mo? Uwian mo na, di ba? Yes, Mami. Naghihintay lang naman ng sundo. Akin mabuti. May ipapagawa ko sa'yo. Ay, nako! Kawawa naman yung isa dyan. Walang friend. Tapos, dito pa yung school. Bakit, Kalila? Di ba sister mo siya? Sister? Sisteran ko lang yun, no? Ay, nako. Napipilitan si Dad Jacob. Kukukin siya. Hindi kaya. Kung nalaman lang namin noon, matagal na siguro kami nakatira sa bahay ni Lola at Daddy. Mas swerte lang mami mo dahil un siyang nakabalik. Pero, mas mahal ng Daddy ang mami ko. Hindi totoo yan. Mga sampid kayo. Para sabihin ko sa'yo, ako ang love ni Daddy Jacob. Kung wala si Lola, wala din kayo. Michelle, huwag mo nalang pansinin yung sinabi ni Kalila. Madalas lang naman ang iinis yun eh. Huwag mo ako kausapin! Papatunayan ko sa Kalila na yan.